Yes! Bar! It's a bar! Para... Yes! Yes! Nasakyan ko rin to! Oh yes, nasakyan ko rin itong bar body na Hino. I've been wanting to ride this model. The turbo is loud. I've been wanting to ride this model. Dito, dyan na lang. Dito, ano? Isang sabon ay nakalima ka ng tatlo. Sabi ka, salita ka na siya. Sa pala. Ano, buwan na yung talong.
Kaya tubig. Tama, tubig niya, niya. Tubig, mani. Mani. Tama po, tubig. Tubig, mani. Parang higa-higa ni Mrs. sa pamula ko. Kasi naman ng mga 11. Parang tapos pagkahibag nagigising ako isa. Kaya nga pag nasa bahay, ito ba kayo kaya yung pag-student talaga sa mga Mga ate, mga kuya, mga ma'am sir, pasensya po kayo sa abala. Nagbabakasakali lang po ako na makahingi ng kaunting tulong. Pambili lang po ng pagkain at gatas sa mga kapatid ko. Kahit biskut tinapay lang po, may bigay nyo mga ate, kuya. Ay malaking tulong na po yun. Hindi na po bali manghingi. Basta huwag lang po magnakaw. Basta kakayanan po kasi kung magnanakaw ako mga ate, kuya. Kahit magkano lang po, maibigay nyo. May malaking halaga na po sa mga kapatid yun. Maraming salamat po sa inyo mga ate, kuya. Pasensya po dito sa abala. Magpalain po kayo mga. Ingat po kayo sa biyahe mga ate, kuya. Maraming salamat. Mga ate, mga kuya, wag po sana kayong matakot sa akin. Hindi lang po ako sa tao, nag-iilak po ako ng maayos sa inyo. Sana po nakakaintindi kayo mga ate, kuya. Mga ate, mga kuya, yung pag-iinigay ko po sa inyo. Hindi po sa pilitan to, yung buka lang po sa loob nyo mga ate, kuya. Maraming salamat po sa mga nakarinig at nakaunawa mga ate, kuya. Ingat po kayo sa biyahe. God bless you all po.
Salamat po. Salamat po, Pen. Pati yung pag-aaral sa kinalaman dito. pa po na inyong ipagpapaumanhin dahil sandali ko namin kayong maaabala habang tayo po ay nasa panahon ng ating paglalakbay dito. At maaari po na sa mahabang panahon na tayo po ay hindi nagkasama-sama ng ganitong uri ng pagsasama-sama sa ating mga paglalakbay. At ito naman ay hindi na rin bago sa atin dahil noon pa man kami po ay hindi na nakakasama at nakakadaupang palad sa mga panahon ng ating mga paglalakbay. At ngayon po na patuloy at muling ibinibigay sa atin ang pagkakataon na makasama po natin ang bawat isa. Nais din po namin samantalahin yung ganitong opportunity na minsan pa po ay maipaglingkod ang salita ng Panginoon. Kaya kami po ang inyong mga nakakasamang mga mangangaral ng salita ng Diyos. At muli po, nais po namin samantalahin ang ganitong pagkakataon na habang tayo naglalakbay, wala man po kaming material na maipapabaon sa inyo, ay malaya po natin tanggapin at baunin ang salita ng Panginoon. Siguro hindi man natin ito inaasahan, ngunit talagang may mga
pagkakataon at meron pong mga ganitong opportunity at kapalarang ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil biblical din po yan, sabi nga sa Bible, kung tayo man ay maabot ng salita ng Panginoon, sabi ng kanyang mga salita, mapapalad yung mga tao na bumabasa, nakakikinig ng salita ng Diyos, tumutupad ng kautusan. Kaya ito man ay hindi natin inasahan, ngunit nawa po sa inyong pagpapaunlak, ang kining po natin na ito'y maging paraan ng pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Kumbaga po, ito ay magandang reminder, ang salita ng Panginoon. Dahil noon man or dati man tayo ay nakakalimot na alalahanin ang bawat pagmamalasakit ng Panginoon, tayo rin ay magiging mapagpasalamat sa Kanya dahil ito ang katunayan na tayo po ay patuloy na ipinagmamalasakit ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kabila po na tayo ay sinubok ng panahon, sa kabila po na tayo ay nakaranas ng iba't ibang mga kagulubihanan sa buhay dahilan sa ating panahon ngayon, lalo't tingin. Ngunit salamat dahil hanggang sa mga sandaling ito po ay katunayan ng pagmamalasakit ng Panginoon sa atin. Na tayo ay may biyaya ng buhay, tayo ay malakas, muli ay nagagawa natin ang mga bagay na ating dapat isagot. Kaya sa paglalakbay pong ito, bago ko po ipaglingkod ang kanyang mga salita, mabuting bagay po na ano man yung ating mga isinasagawa, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Dahil lalo na sa ating panahon ngayon, hindi batayan sa Diyos yung dami at laki ng tinatangkilik natin para makasurvive. At alam ko po na ito ay alam din natin, malibang ang Diyos ang laging maglaan sa atin ng mabubuting bagay, tayo talaga, wala tayong sariling kakayanan. Kaya hinihiling ko po na sabay po kayo at mag-pray po tayo sa Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa buong maghapon ng pag-iingat po sa amin. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa pagpapalakas mo, at salamat din po sa aming paglalakbay na ito ay binigyan mo kami ng oportunidad na amin pong malayang mapakinggan ang mga salita mo sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, pagpalain mo po ang bawat isa sa dakong ito kasama ng aming mga kaibigan sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita. Ito po ay laging maging pagpapaalala sa amin at gayon din po sa aming patuloy na paglalakbay. Ingatan mo ang bawat isa mula po sa aming mga kaibigang driver at konduktor sa kanilang patuloy at muling pagpapaunlak sa misyon ng pangangaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat araw din ng kanilang paghahanap buhay at ikaw po ang laging magbigay ng karunungan sa kanilang pangangasiwa ng sasakyang ito. Ngayon din po sa aming mga kaibigan, ang mga salita mo po ay maging daan ng masaganang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Paratingin mo po kami na payapa at ligtas sa mga dakong aming pupuntahan. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Praise the Lord. Minsan pa po magandang gabi sa inyong lahat. And sa mga sandaling ito, atin pong malayang mapapakinggan ang salita ng Panginoon. Gaya po ng ating nabanggit, sa Panginoon mapapalad yung mga tao na bumabasa, nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ng kautusan. At alam po natin sa panahong ito talaga ho na mahirap pa rin ang ating mga sitwasyon. Pero salamat dahil patuloy na tayo iniingatan ng Panginoon at mas magandang opportunity po ito sa ating lahat na minsan pa ay mas maging malapit tayo sa Panginoon. Bakit po? Dahil nga malibang paglaanan tayo ng Diyos ng mabubuting bagay sa buhay natin, hindi naman na tayo sasaya doon sa mga material na atin pong nagiging karanasan. Dati kasi maaaring ang mentality ng tao, di ba? Maaaring sinasabi natin dati siguro kapag mayaman na ako, wala na akong mahihiling pa. Siguro kapag marami na akong pera, swabe na ang buhay ko. Ngunit hindi natin yan napatunayan, lalo na sa ating panahon ngayon. Bakit po? Sarami ng kabalisahang dumating sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring ikinabalisa po natin
ang mga pangangailangan natin materially, financially, lalo higit physically. Alam naman ho natin, yung pagsubok at kabalisahan kapag kumatok sa buhay ng tao. Kahit ano pa ang ating kalagayan sa buhay, walang exempted. Kahit sabihin mong ikay mayaman, kahit sabihin mong nag-house ka na sa buhay, kahit sabihin mong ikaw ay mataas ang katungkulan sa lipunan, kapag ang kabalisahan kumatok sa buhay ng tao, walang exempted. Pero alam niyo po, sa kabila ng maraming kagulumihanan sa buhay, nananatili po ang salita ng Panginoon na nagre-remind sa atin. Kaya nga, kung tayo man ay nakalimot na magtiwala sa Panginoon sa mga nagdaang panahon, sabi nga ho ng kasabihan, yung gamot sa taong nakakalimot, paalala. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Diyos, according to 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi po ng kanyang mga salita, casting all your care upon Him, for He cares for you. Nang sabi po, ilagak natin sa Panginoon, ano man ang ating kabalisahan, ano mang uri ng ikinababalisa natin sa buhay, ano po ang paalala sa atin ng salita ng Panginoon, ilagak natin sa Kanya, sapagkat tayo ay ipinagmamalasakit ng Panginoon. Siyempre po yung pagmamalasakit din, yan naman ay hindi na bago sa buhay natin. Kasi yan po ay naranasan na natin kahit sa mga taong nakapaligid sa atin. Halimbawa po, yung mga taong kakilala natin, yung mga taong malapit sa atin, at yung mga taong mahal natin sa buhay. Kumbaga sila, ipinaranas sa atin ang kanilang pagmamalasakit. At tayo ho, nature natin, kapag tayo'y gawa ng mabuti, maganda rin ho yung response natin. Bakit po? Kasi kapag tayo ginawa ng mabuti, nagpapasalamat tayo. Diba? Kapag gawan ka ng magandang bagay, nagti-thank you tayo. Pero, bakit natin ginagawang pasalamatan yung mga taong nagmamalasakit sa atin? Kasi inire-recognize natin. Nire-recognize natin yung kanilang pagmamalasakit. Ngunit mga kaibigan, paano pa kaya? How much more kung ang ating pong i-recognize at alalahanin ay yung pagmamalasakit mula sa Panginoon. Yung araw-araw na naglalaan ng Diyos sa atin ng mabubuting bagay. May mga bagay nga ho na hindi naman ho natin hiniling sa Panginoon. Pero everyday, ibinibigay at ipinaparanas ng Diyos sa atin. Hindi mo naman araw-araw sinasabi na, Lord, sa kinabukasan nawa po may buhay ako. Malakas ako at wag akong magkakasakit. Pero hindi mo man araw-araw hilingin yan sa Panginoon, ipinapakita ng Diyos sa atin na siya ay nagmamalasakit. At iyan po ang katunayan sa kabutihan ng Panginoon. Diba? Hindi mo naman sinasabi na, Panginoon, bukas, hindi ko sure kung malakas pa ako. Pero everyday sa pagising natin, mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. At nasabi ho ba natin na thank you Lord for this another day. Kaya nga po, kung nakakalimot tayo, maging mapagpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil ito ang salita ng Diyos nagre-remind sa atin. Na ang sabi sa anumang kalagayan natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Eh yung mga tao nga hong nakapaligid sa atin, minsan na nating pinagkatiwalaan. At kapag tayo nagtiwala, pinapangakuan pa tayo, pero minsan na rin ho tayong nabigo sa kanilang mga pangako. Mga kaibigan, kapag tayo magtiwala sa Panginoon, hindi ho yan magiging kalugihan sa buhay natin. Bakit po? Kasi kung ang tao, hindi nagagawa ang lahat ng kanilang ipinangako sa atin, kaya nabibigo tayo. Pero sa Panginoon, nothing is impossible. Kumbaga, kapag sa Diyos ka magtiwala, dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Alam niyo po, sabi sa Bible, sa Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do this. Ang sabi po, ihabilin mo lahat ng lakad mo sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihan. Kaya yung hindi nagagawa ng tao sa atin, sa kanilang ipinangako, sabi ng Bible, sa Panginoon, lahat ng pagkakatiwala natin, kayang pangyarihin ng Panginoon. Kaya nawa po, sa gabing ito, bagamat
iba-iba ho tayo ng sitwasyon, naabala ho namin kayo. But thank you so much po sa inyong pagpapaunlak. Maaaring hindi na ho ngayon natin ito naranasan. Sa mga susunod pang paglalakbay, maaaring kayo ho'y makasama namin. Ngunit nawa po laging bukas ang ating mga pakinig, ang ating mga puso ay naroroon ang pagnanasa na tayo ho maging malapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagtanggap ng kanyang mga salita na sa atin po ay magiging paalala. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. And thank you so much po sa inyong pakikinig. By the way, kami po ang inyong mga kaibigan sa Panginoon. I am Sister Ivy Arante and with me po, Sister Arian. Kami po ay mga Bible student from Maranatha Bible School International. At kabahagi ho kami sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At syempre ho, ang mission na ito, kumbaga dati naranasan na ho natin na bigyang daan ang mission ng pangangaral. At kalakip nito ay meron ho tayong pagkakataon din para suportahan ang gawain ng Diyos, ang mission ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya sa inyo pong pagsuporta, as we give our love offering by giving your donations to support the mission of the Lord, meron ho kayong mga envelope na matatanggap mula sa inyong mga lingkod. Pwede nyo hong isulat yung mga pangalan po ninyo. Kung meron ho kayong mga prayer requests, wala man ho kaming material na ipababaon sa inyo. Sa panalangin po kami makapaglilingkod. Kaya muli po, alam niyo po sa pagtulong natin sa gawain ng Panginoon, sabi nga ho sa Bible, tumanggap ka ng kaloob sa gitna ng mga tao, kahit sa mga mapanghimagsik. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon yung opportunity po na tayo ay maging katuwang at maging instrumento ng Diyos para tayo po ay sumuporta sa misyon ng pangangaral. And if you want to share, ayan po, may mga envelope po kayong matatanggap mula sa inyong mga lingkod. Glory to God. Alam niyo po, sabi sa Bible, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. For God loves a cheerful giver. To God be the glory. Minsan pa po, magandang gabi at maligayang paglalakbay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you po and